So parang ano yan, connected si bias. motivated reasoning kay bias. Halimbawa, political bias. Oo. Gusto mo yung isang tao, so Mm. minsan kapag may napapanood ka, naririnig ka o nababasa ka na balita tungkol sa tao na Mm. yan dahil political bias mo siya, gusto mo siya, hindi mo Yeah. na iniisip minsan kung tama o mali ang nababasa mong balita. Parang ganun po yun. Hindi mo na tinitignang maigi. Hindi ka Oo. na nagfa-fact check. Oo. Oo, hindi ka na nakakapag-fact check. Alam mo, ang ganda na sinabi mo, DJ, no? Kasi yan yung pagpa-fact check. Kung titignan natin yung populasyon ng mga Pilipino, marami sa atin ay mga mahihirap. So kapag mahirap ka, ang focus mo ay survival. Kapag survival, ibig sabihin, yung iba dyan ay wala na silang panahon para mag-fact check. Kasi ang kanilang pinofocus ngayon, sabi nga kay Abraham Maslow, physiological needs, pagkain, survival. So itong mga to, kung ano lang ang marinig nila, kunwari itong politiko, napakadami niyang kakayanan para makinarya, para siyempre ma-promote siya. Kunwari, ang napag-aralan niya sa demographic ng Pilipino, mahirap, ang gusto nila malapit sa Diyos. Kunwari, ang gusto nila halimbawa yung mga tao naniniwala kapag kunwari mukha kang action star, ganyan, mukha kang hero. So yun yung ipoportray niyang image, no? Sa mga promotional ads niya. So itong mga tao na wala ng panahon para mag-fact check, pero napanood nila na, uy, mukha siyang savior. Uy, mukha siyang matino. Hala, maka-Diyos siya. Pero hindi mo alam sa background niya, ang dami niya palang mga background na ginagawang hindi maganda. So hindi na nila nakita yon kasi nakita nila maka-Diyos. Nakita nila action star or something like mukhang hero, ganyan. O kaya naman mukhang strong yung personality. Pero yun lang naman yung image or persona na gusto niya ipakita sa mga tao. Pero in terms of competency, competent ba itong leader na ito? Doon papasok yung tinatawag na motivated reasoning. Kung ano lang gusto mong makita, dahil ito ay connected sa kung sino ka, yun lang yung mismong paniniwalaan mo. So wala ka ng pagkakataon na pakinggan pa kung ano pa yung side na yun. At kung minsan, hindi mo rin kasalanan. Kasi minsan, biktima ka nga din ng issue sa lipunan natin dahil mahirap ka, wala kang access sa internet at wala kang pagkakataon na i-check din kung tama ba itong nakikita mo or napapanood mo.